Hi everyone! So ang dami pong nagre-request kung paano daw po yung mga tamang pagpaplantsa sa pagre-reband. At ito po yung gamit po nating plancha, dalawa po yung pinasaksak ko, 230 yung isa and then 160 yung isa. Bakit dalawa yung pinasaksak ko? So alamin at tapusin ang bidyong ito. So ito po yung buhok ng ating client. Reband plus treatment po yung ginawa po natin dyan. And sa mga oras na ito ay nababad at nabanlaw na po yung number one cream. So, diretso plancha na po tayo. Dahil makapal po yung buhok ni client, sineksyon po natin to into 4. And ganito lamang po dapat kanipis ang pagpaplansya. Almost 8 to 9 months na po yung haba ng kanyang pagtubo ng buhok. So kung mapapansin nyo po, yung part sa baba po niya is treated na po yan. Hindi na po namin nilagyan ng gamot number one cream. And then, eto na po, umpisan na po natin yung pagpaplansya. Ang ginamit ko po dito is yung 230 temperature. Pwede naman po natin lakasin. Nasa inyo po yan, optional po yan, pero kailangan wag po natin masyadong pakadiin-diin para hindi mag-dry at mag-frizzy ang buhok ni client. And after natin pinlansya yung sa taas niya ng 230, doon naman po sa 160 is pasapasada na lamang po. Pinapadaanan ko lamang po ng plancha yung part na treated yung hair and yung part sa tuktok niya para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng letter L kapag tumutubo na yung buhok ni client ay dapat hindi po paulit-ulit yung pagpaplansya. Bawal po yun, madam. Kailangan diretso lamang po. Huwag po natin inuulit-ulit at sinasagad yung plancha sa anit dahil may tendency mapaso yung anit ni client. At dumako naman po tayo dito sa part na harap. Kung mapapansin nyo po, kung nagre-reband po kayo, madalas dito po talaga nagda-dry ang mga buhok. Yung part ng patilya. And ang advice ko lamang po sa mga kulot na buhok, wag po kayong magpabangs. Kasi po, kapag tumubo or humaba na po ang buhok nyo, is kukulot at kukulot pa rin po yan kung natural na kulot yung buhok nyo. So kapag nagpabangs po kayo madamdamin, magsasampalok-sampalok lamang po yan. Manyangaya mo po. Kaya hindi po advisable na magpabangs po ang mga kulot na buhok kapag pinapariband nyo po. So dito sa paharap is ganyan po yung pagpaplansya. So sa puntong ito, 160 temperature po yung ginagamit nating plancha sa kanya para nang sa ganun ay yung buhok po niya ay hindi mag-dry lalo. Ang ginamit ko pong variant sa buhok ni Madam Dami na pang-reband is normal hair ng Extenso L'Oreal product. Kung mapapansin niyo po mga madamdamin, isang hagod lamang po ng plancha, makintab na po. And yung pagpaplansya ay bawal pong ganon. Yung paulit-ulit. Dapat ganito lamang po. One way lamang po yung paghagod. Hindi yung paulit-ulit na parang nagiging zigzag rule na yung sa taas na part. Dahil pagtubo nun, may parang paputol. King Kapampangan, papakli ngara. So iwasan po natin yon. Kailangan one way lamang po yung pagpaplansya. Hoping mga madam, meron po kayong nakuhang technique ni Madam Daminians para nang sa ganun ay may apply ninyo sa inyong mga client. God bless everyone. Huwag kalimutan i-like at i-follow ang page po namin.